Magandang araw mga kaibigan. I-shout out ko muna ang isa kong masugid na subscriber, Mr. Marciano Patricio, taga Poblacion, Pilar, Capiz. Salamat po sa inyong panonood sa ating channel. Okay, pag-usapan natin ngayon si First Lady Liza Raneta Marcos. Palagi kong binabantayan ang kanyang mga post. Matagal na wala siyang post siguro mga 5 or 6 days na. Ngayon biglang nagpost, ito yung official Facebook page niya, Liza Marcos, verified account, 42 minutes ago. Ito ang post niya: Happy 20th birthday to our sweetest, most cariñoso son. You brought nothing but joy and laughter into our lives since the day you were born. Pops and I love you to the moon and back. Wow. Then ito, mga pictures, mga throwback. Previous pictures. So, happy birthday, I think Vinny. Tama ba? Vinny itong anak nila. Pasalamat tayo pag makaabot ang ating mga birthday dahil ang buhay natin hiram sa Diyos. Everyday magpasalamat. Kung natulog ka, nagmata, dahil anytime pwedeng kunin ng Diyos ang buhay natin. Kaya ito, nakikisa ako sa pag-celebrate ng 20th birthday ng anak ng First Family. Binasa ko ang mga comments. Punta tayo mga comments. Puros mga positive. Walang kumukontra. Talagang God bless Vinny. Ito Vinny. V-I-N Vinny. Happy birthday. Kailan tinignan ko ang mga profile. Nako, ito Leomord Gray, 75 followers. Ano pa? Singing V, 64 followers. Basta halos lahat ng nagko-comment sa kanyang mga post. I'm sorry, I don't have the proof, but tingin ko, opinion ko lang ito, parang mga trolls. Kasi ang mga followers nila less than 100, yung iba nakakabot naman ng 100 plus, bibihira yung makaabot ng 1,000. Kaya tingin ko, karamihan itong mga nagko-comment sa kanyang post, positive comments lahat, mga trolls. Anyway, ang mas importanteng tanong is, nasaan ba ang unang ginang? Noon, nakabalik na siya tapos na sana ang tapos ng issue, nakabalik na biglang bumalik sa US. Kaya nagtataka ako, bakit biglang bumalik sa US? I think 3 araw siyang nagpost, o 2 araw, nasa SpaceX, Orlando, Florida. 2 araw siya doon. And then, 3 araw, nasa Disneyland. After that, wala na. Then, biglang may post na nandito daw siya sa Pilas, bumoto sa Lawag City nung eleksyon. Kaya lang, sabi ng iba, all picture na daw yun. Yung pagboto na yun, together with her 3 sons, noong 2022 daw. So ngayon, bigla siyang nag-post, happy birthday. Diba kung birthday ng anak mo, dapat kasama ka niya. Tapos may family celebration. Yun sanang mas maganda. Kaya lang ito, mga old pictures lahat So, yun pa rin ang tanong ng... tanong ko lang ito. I don't know. Kayo, kung tinatanong, nasaan ba talaga ang unang ginang? Nasa US pa ba? At kung nasa US pa ba, ano ang ginagawa niya doon?
yun nga, nanawagan si Attorney Harry Roque na, Auntie Claire, paki-explain naman, bakit bumalik sa US ang unang ginang? Ako rin, na dapat malaman natin kasi member siya ng First Family. Ano ba yung lakad niya doon? Personal trip, bakasyon, o official? Kasi yung last time, official, yung pagpunta niya doon, yung may nangyari ay Mr. Paulo Tantoco nangyari sa makabilang buhay, then may issue tungkol sa pagkamatay, at yun na nga, ang issue is baka na-hold ang First Lady doon. These are all issues according to Mr. Dean Chase. Ito yung nagpasabog sa lahat according to Maharlika. So, then, nakabalik ng Pilipinas, nagbalik na naman doon. Ano ba ang ginagawa niya doon? At ang mas importanteng tanong, kaninong pera ang ginagastos? Sana maipaliwanag ni Auntie Claire. Kung ma-assure ng palasyo na private o personal trip ito at walang ginagastos na pera ng taong bayan, no problem. Kahit ilang taon pa kayo dyan. Kasi hindi pwede ng maraming naghihirap na kapwa nating Pilipino. Yun na nga, yung 20 pesos per kilong bigas na promise nila, ang daming matutuwa niyan sana. Kailang nasa Cebu. Kasi Visayas ang target nila eh. Kaya lang biglang tumahimik. Paki-comment naman ko no, taga Cebu, Visayas. Tinuloy na ba nilang pagbebenta? Ang namomonitor ko lang sa Metro Manila eh. Bakit? Ang promise nila Cebu, Visayas. Bakit Metro Manila ang nagbebenta? Ang Cebu tumigil na. Dahil ba natalo na ang kandidato nila doon? Sana ipagpatuloy ito dahil kahit limited lang yung nakakabili, yung vulnerable sectors, vulnerable, senior citizen, PWDs, solo parents, indigents, 4Ps, at least nakakatulong. Kahit subsidize, sige na lang. Bintahan nyo ng mura ang mga nasa laylayan. Sana magpatuloy yan hanggang 2028. Maraming matutuwa, although hindi lahat. Kasi kung promise fulfilled, di bintahan nyo sana lahat. Bakit marginalize lang? I don't know. At least meron murang bigas. Okay. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income po natin is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng libreng pako at yero para ma-repair ang sira-sirang bahay ng tribong Talandig. Panoorin nyo ang video na ito. Ano po ni ang balay nga kawayan lang kinahanglan og tabang. Ayo. Gayon sa among balay, nakawayan ra. Mahingod to. Nga kalata na gani among kuan atop nga kawayan. Ay. Kawayan ra nga atop. Daudan na mga diyan. Og karon manguha na mo og kahoy kay matagaan na mo og sin lansang pako plinsin. Oo, mga nami. Oo, pila na din ni katuig inyong balay? 5 years na. 5 years. Ay, pila mo din ani nga gapuyo? Duha rami. Duha ra mo. Oo. Wa mo'y anak di ay. Wala. Ay, pila na katuig di inyong pagminyo? 5 years na. 5 years na wala po mo'y anak. Mhm. So, muna po ni inyong balay nga gitukod nga kawayan lang. Oo. Sukad sa inyong pagminyo. Oo. Lagi. O karon unsa imong maistorya nga matagaan na ka og sin lansang pako plinsin. Salamat sa Ginoo nga Mm. magatan-aw sa video. Salamat pod og
Mm. Nga makabalay mi nga kung ambot Oo. Nan. Oo. kung wala ang kung wala ang tabang di gyud mi makabalay kay kawayan ra gyud among makabalay. Mm. So karon matagaan na mo makatukod na mo og bag-ong balay. Oo. Manguha na mo og kahoy. So salamat kayo. Salamat. Oo, sige.